Mic sound check. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Makulimlim at malamig pa rin ang panahon. And salamat sa Diyos sa napakabiyayang araw na pinagkaloob niya sa atin dito. At dama pa rin ang lamig. At nakakakita ko lang ng post kanina. Kahapon daw ay, well, for the year ay record-breaking sa Baguio. Ilan yun? 9.6 ba? Tama, ganun pa, 9.6 ang temperature, 9.6, 9.7, somewhere there. So, labis na mas maginaw kaysa sa atin. Pero salamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan sa atin at meron tayong pagpapatuloy ng ating panghapong gawain. Ilang mga announcements and reminders po muna. Una, muli, happy birthday ho sa inyo, Brother Dave. Salamat sa masarap na spaghetti kayo ng umaga. Purihin ng Panginoon. And muli, salamat ho sa buong church na patuloy na bumabati at kanina may pahabol pa na regalo at cake. Ayan. Ito na yata yung birthday ko na may pinakamaraming cake. So, lahat-lahat naka-apat na cake. Pero hindi ko naman inuubos ho lahat ng yun. Hindi pwede. Pero salamat ho. And again, yung thought, yung appreciation ay napakasarap bilang manggagawa, bilang pastor. At purihin po ang Panginoon. Then kahapon also, ay nakipagdiwang tayo kasama ng Aquino family, kasama ang ilang mga kapatiran sa first birthday ni Gianna, dedication din ng bata. At pag-pray ho natin, nawa ang salita ng Diyos na naipangaral ay gamitin sa mga mahal sa buhay ng ating mga kapatid po na yun. And then also, hindi ko na naman na-announce doon sa announcement time, pero nasabi natin pagkatapos ng gawain. Next Sunday, first Sunday ho ng February, supposed to be today, ay ako ho ay nasa Macabebe, Pampanga sa The Grace Baptist Church. Tayo ho ay naanyayahan na magbahagi ng salita ng Panginoon doon sa kanilang, I think it's parang Bible month na ginawa ho nila. Pero because of health concerns, ay nanatili ho muna tayo and minove na lamang po yung gawain sa next Sunday. So pakisama natin sa prayer and nawa ang mga mananampalataya dito sa JCVC ay masumpungan pa rin na nagsusumikap sa pagtatapat at nandito magdadaos po ng Lord's Supper at pag-pray ho natin ang gawain po na yon. And speaking of gawain, February 25 ang ating Family Sunday. Next Sunday, simula na agad ng I Love My Church. Amen? For the whole February, isipin na natin yung mga bagay. Tingin tayo sa paligid, yung tingin natin na makakatulong, dagdag ganda, dagdag na tulong ho dito sa ating church. Yung mga cleaning materials, mga nagagamit. Isa ho sa talagang madalas natin gagamitin, just an idea, ay bond papers. Hindi tayo titigil dyan sa activities sa mga bata, sa ating mga gospel tracts, particularly short. Yung short bond paper, doon nakadesign yung maraming mga bagay ho na ating ginagamit. So, pwede ho niyong yaan ang gamitin o dalhin para ho sa ating I Love My Church. And then, alam niyo naman, yung nakikita niyo sa CR, mga kulang na gamit ho dyan. At again, pwede namang magtulong-tulong ang mga kapatiran. Brother Paul, meron ako naiisip, kaya lang hindi ko kaya mag-isa. Pwede kang tumawag ng makakasama doon. So, again, anuman ho yan. So, muli, hindi to sa pilitan. Anuman na atin hong tingin natin magagamit dito sa church for the month of February. Yung iba na binigay ng ating mga kapatiran last year or few years ago hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Purihin ang Panginoon sa bagay po na yan. And then, malapit na rin po ang atin hong Family Sunday, February 25. Pag-pray natin yan. And isa ito sa mga pinagpe-pray natin na magamit, lalo na ibang mga kapatiran natin, ilan lamang sila sa kanilang pamilya nakakapag-church, nawa gamitin na ng Diyos upang yung buong family ay makarating at makapakinig ng salita ng Diyos at loobin ng Panginoon na sila ay makakilala o maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. So those are our announcements and reminders. Pag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito at magsimula ho tayo sa atin hong gawain ng pagsamba ngayong hapon at magkaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong at gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong katapatan, sa iyong biyaya na sa amin nagligtas, sa iyong pagmamahal, O Diyos, at sa patuloy mong paggawa at pagkakaloob ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At oo, Panginoon, tunay higit pa sa aming mga napagmamasdan, higit pa sa aming nare-recognize, O Diyos, ang mga provision mo, ang mga pagkilos mo, mga pag-iingat mo, Panginoon, at napakaraming pagkakataon ay hindi namin pansin kung paano ang iyong kamay ng probidensya ay gumagawa sa amin at patuloy na naghuhubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po sa iyong mahabang pasensya sa amin. Sa maraming pagkakataon, Panginoon, kami ay nagkukulang, oo, nagkakasala laban sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pasensya. Salamat, O Panginoon, sa iyong kahabagan at maging salamat sa katotohanan na pwede kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At Panginoon, sa daling ito, aming pong hinihiling na ikaw po naman patuloy na kumilos at gumawa sa amin. Sa Lord, nandun ang mga struggles, nandun ang Panginoon, ang maaaring kabigatan ng pisikal na katawan. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na kapag-focus sa pagsamba sa iyo, sa pagbibigay papuri sa iyo. Lord, ilagay mo sa aming puso ang kagalakan, ang pagnanasa na maluwalhati ka. At nawa, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, na hindi lang muli maging isang mechanical na bagay lamang na aming gagawin because it's Sunday. But Lord, nawa magawa namin ito na may tunay na pusong sumasamba, nagbibigay luwalhati, nagagalak sa iyo, O Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Sisatin mo kami sa anumang kasalanan, O Diyos, sa aming mga buhay, at kami ay patuloy na humihingi ng kapatawaran, at ang aming pag-asa ay nasa dugo ng aming Panginoong Hesukristo lamang. At lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa iyo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin from Psalm 150, Praise the Lord. You made the starry orbs, you traced the mountain peaks, you made the evening sky with wonders. The earth is your throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, praise your Lord, you eyes and all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. You reach to the dust, you love your spirit breathe. You form us in your very likeness. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you eyes and all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmony is eternal. Praise the Lord.
Martili po tayo nakatayo. Para po sa basehan ng ating pagkakaloob, basahin natin ang Bible passage sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po sa mandaling manalangin. Aming Diyos na dakila, mapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong awa, salamat Panginoon sa binigay nyo ang inyong bugtong na anak upang kami ay mapawalang sala. Salamat din Panginoon sa mga provision na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin, sa material Panginoon, sa kalusugan, at higit sa lahat Panginoon sa pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon, ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kami ay dadako sa pagkakaloob, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na mapagkumbaba, Panginoon. At ang lahat ng aming ibibigay sa inyo, ipagkakaloob, Panginoon, ay naaayon lamang sa inyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy, Panginoon, ng inyong pag-aaral ng salita, Panginoon, magligtas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig na walang nakakapantay na higit, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, I Need Thee Every Hour.
po'y magsayong lahat at tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. Love could remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sound. Drawn into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience would wait as we constantly roll. What Father so tender, His call is as old. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our riches of kindness, Christ lavished on us. His blood was the fame and His life was the cost. We stood in a that we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Tayo po'y manatiling tayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang hapon po para sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong sabay-sabay na basahin mula sa aklat ng mga Salmo bilang 73. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba, kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila, at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila,
para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Purihin po ang Panginoon. Mari na kayo magsiupo. Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Siguro hindi ho minsan lamang tayo ay nakakita na ng isang uri ng art na kung saan nagbabago ang itsura nito, depende kung saang anggulo mo titignan. May mga pagkakataon na sa unang bungad ay mukhang napakapangit ng larawan. Ang nakadrawing ay sa unang tingin ay tila baga isang matandang babae, mukhang ano nga bang Tagalog ng witch? Mukhang mangkukulam na matanda. Talagang matulis ang ilong at magulubot at nakakatakot. Pero ang sabi, at malamang nakita niyo na yan sa social media, at sabi baligtarin mo. At pag iniikot mo, ay lalabas ang isang larawan na napakaganda. Or sa kabilang banda naman, maaari na subukan nyo na hong manood ng tinatawag na 3D, na kung saan ay kinakailangan sa panoorin na yon ay magsusuot ka ng tinatawag na 3D glasses. At yung 3D glasses na yon ay may dalawang kulay at yun ay tumutulong sa iyo para makita mo ng maayos yung pinapalabas sa screen. Dahil kung wala yung 3D glasses na yon, ang makikita mo ay napakalabo at hindi mo may enjoy. Higit sa malamang sasakit lamang ang iyong ulo at hindi magiging magandang eksperyensya. Well, kaya ako sinabi huyaan sapagkat sa awit na ating binasa at ng ating pag-aaralan ho ngayong hapon ay tila ganon ang kalagayan ng isang mananampalataya, particularly si Asaph, na kung saan tinignan niya ang mga kapaligiran, tinignan niya ang nangyayari, na wala ang 3D glasses ng salita ng Diyos. Tinignan niya ang paligid na wala ang liwanag ng Panginoon at siya ay nagimbal. At sangayon sa sinabi ho ng salita ng Panginoon, muntik-muntikanan na ako. At nais ko ho ngayong hapon, tignan ho natin na kahit sa pinakamabuting mananampalataya ay merong tiyak na panganib kapag siya ay tumingin sa mga bagay-bagay na hiwalay sa liwanag ng Diyos. At para ho diyan, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo ho muna ay manalangin. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, narito ang halimbawa ng isang mananampalataya. Nasang-ayon sa kanyang bibig ay konti na lamang at babagsak na siya at tatalikod na siya. At Panginoon, hindi kami mas mahusay, hindi kami mas malakas sa mananampalataya na ito. At Lord, mas desperado kaming nangangailangan ng iyong biyaya. Tulungan mo kami. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Bawat isa sa amin, Diyos, ay mga tuto. Sapagkat wala sa aming exempted sa atake na ito ng kaaway. At nawa, Panginoon, sa pag-aaral na ito, ikaw ang maluwalhati. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkatuto mula sa iyong mga salita at maging kalakasan at patuloy na paalala sa amin habang kami namumuhay sa mundo na ito. Salamat po na lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli, there is a sure danger, even for the best of believers, to fall into sin when we try to look at things apart from the light of God. May panganib, maging sa pinaka-the best na mananampalataya, maging sa titingnan nating pinaka-mahusay, pinaka-malakas, pinaka-matatag na Kristiyano. Kapag tinignan natin ang mga bagay-bagay, hiwalay sa liwanag ng Panginoon. So narito ho tayo sa awit 73. At pag tinignan nyo sa inyong mga Bibles, ito ho ay unang awit sa ikatlong himno o ikatlong himnal ng Jewish temple.
At ang Book of Psalms ay nahahati sa 4 na awit at dito ay ang unang kumbaga song number 1 sa 3rd songbook ng templo ay walang iba kung hindi itong Psalm 73. Walang mga theologians ay kinakategorize ang Psalm 73 in 2 ways. Ito ay tinitingnan bilang wisdom psalm sapagkat ito ay naglalaman ng napakatindi at napakahalagang karunungan. Pero tinitingnan din bilang lament psalm na kung saan sa ating binasa ay nahadun yung panaghoy ni Asaph nung siyang dinagmasdan niya ang mga nangyayari sa paligid, particularly ang nangyayari sa mga taong hindi mananampalataya at gumagawa ng katampalasanan o gumagawa ng hiwalay sa Panginoon. Ang awit na ito ay binigyang titulo simply a Psalm of Asaph. Well, sino si Asaph or si Asaph? Hindi ito yung tao na laging nagmamadali as soon as possible. Well, si Asaph or si Asaph ay isang Levita at isa siya sa mga nangunguna sa choir sa temple. Mangilang beses siyang nabanggit sa Biblia. For example, sa 1 Chronicles chapter 15, verse 19, nag-enumerate ng mga lead singers, ng mga leaders ng mga singers sa templo. Ang sabi sa 1 Chronicles 15, verse 19, so the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were appointed to sound with cymbals of brass. So nahandun yung appointment nila. So hindi sila basta-basta. Ito ay mahuhusay na tao when it comes to music. Hindi lamang ho yun sa 1 Chronicles chapter 25 verse number 1. 1 Chronicles chapter 25 verse 1. Moreover, David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals, and the number of the workmen according to their service was, and so on and so forth. So madaling salita, pagdating sa music sa temple, sa kapanahunan ni David, makikita natin he is a contemporary of King David. Itong si Asaph ay isang kilalang figure when it comes sa music ministry sa temple. He is identified with about 11 or 12 psalms. Ang kauna-unahan ay yung Psalm 50. It is a psalm of Asaph and also Psalm 73 hanggang 83. So 12 awit ay ila-attribute ang pag-akda dito kay Asaph. Now, isa sa kilalang mga awit sa buong Israel ay walang iba kundi si King David. Si King David ay kilala sa pagtugtog ng harp. If you remember, nung si King Saul ay inaalihan ng masamang espiritu, anong ginagawa? Si David ay tumutugtog ng harp at napapanumbalik sa tino si Haring Saul. Ganun kahusay si David, and with authoring many of the psalms that we know, isa sa pinakamatamis ay yung Psalm 23. The Lord is my shepherd. Pagdating sa Nehemiah chapter 12 verse 46, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Nehemiah chapter 12 verse 46, so ganito malaking music figure si David, pero kasama ni David ipinapantay ang pangalan ni Asaph. Yun ang punto. Sa Nehemiah 12 verse 46 ang sabi, for in the days of David and of what? And Asaph of old, there were chief of singers and songs of praise and thanksgiving unto God. Ika nga, para bang, walang inyo, para nag-revolutionize. Itong si King David at si Asaph, para nag-revolutionize ng awitin sa templo at napakalaking figure nila pagdating sa quote-unquote music industry, if there is such, sa kapanahunan na yon doon sa paglilingkod sa templo. Well, the point of all this is Asaph is a well-known man. Hindi siya hindi kilala. Siya ay tanyag na tao. Siya ay isang tao ng templo. He is a man of the temple. Lagi siyang naroon na sa paglilingkod siya sa templo. Isa siyang Levita. Isa siyang makadiyos na tao. Isa siyang leader ng ministry na kung saan ito'y ang gawain ay tumugtog at umawit para sa Panginoon at meron siyang malaking bahagi sa pagsamba sa Diyos. So, madaling salita, hindi siya sa panahon natin ngayon tinatawag na nominal or normal member. Pag tinignan natin sa panahon natin ngayon, si Asaph ay isang leader sa church.
Si Asaph ay may ministry sa church. Si Asaph ay isang lamang simbahan, masipag sa gawain, at masasabi natin na titingnan bilang isang espiritual na mananampalataya. But sa kabila ng lahat ng ito, sabi nga ho ni Alistair Begg, the best men are men at best. Ang pinakamahusay na tao ay tao pa rin. Sa kabila ng pagiging mahusay, narito ang honest pagbubukas ni Asaph ng kanyang pinagdaanan, ano ang nangyari. Merong karanasan si Asaph. Isang matinding struggle. Isang lamang simbahan, lamang templo, naglilingkod sa Diyos. Pero sa translation sa Tagalog na binasa natin kanina, muntik na siyang tumalikod. Muntik na siyang mawala sa pananampalataya. Titinan ho natin sa ating pag-aaral at hindi natin matatapos ang buong awit na ito na merong 28 verses, and we will end at verse number 17 today, Lord willing. So una tingnan ho natin the summary of the struggle, verses 1 to 3. Sinaysay ni Asaph yung in a summary form sa unang 3 verse. Ano ba yung naging problema? Bakit ba nagkaganito si Asaph? So una, the summary of the struggle. So naroon ang introduction, a psalm of Asaph. At ang sabi niya, truly God, verse 1, Psalm 73, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. So binuksan ni Asaph ang awit na ito sa pagbibigay puri sa Panginoon. Talagang in-establish niya agad ang kalagayan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti, na ang problema ay wala sa Panginoon. Ano mang sasaysayin niya sa mga susunod, ang problema ay wala sa Diyos, ang Diyos ay nananatiling tapat, ang Diyos ay nananatiling mabuti, pero meron siyang ginawang description dito, particularly kanino sa Israel, at binigyan niya pa ng diin to be more particular, even to such of a clean heart. Sa mga tao na nandoon ang malinis na puso. Now, hindi ibig sabihin na malinis sa puso, meaning sinless, dahil kung ganun, wala. Walang sinless, hindi yun ang ibig sabihin. Kung hindi ito'y pumapatungkol sa mga mananampalataya na sa biyaya ng Diyos ay nagsusumikap na mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay na may pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Sa lengguwahe ng Biblia, mga taong lumalakad sa harapan ng Panginoon. So nahadon ng kabutihan ng Diyos. Now, bakit ko dinidiinan ho ito? Nung sinabi ni Asaph, to such of a clean heart, pagdating sa verse number 2, what's the next word? But. It's a change of direction. It means, ang sabi ni Asaph, ang Diyos ay mabuti sa Israel, ang Diyos ay mabuti sa mga taong malilinis ang puso, pero, as for me. At makikita natin muli yung honesty dito ni Asaph. He's being very honest. At pinakita niya ang problema ay puso. Mabuti ang Diyos sa mga taong malinis ang puso, at sabi niya, hindi ako yun. Sapagkat meron nangyari, meron akong pinagdaanan at ito. Sabi niya, my feet were almost gone. By the way, makikita natin yung kalagayan ng puso. Listen, yung kalagayan ng puso ay epekto sa lakad. The heart affected his walk, at ang sabi niya, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. Muntik-muntikanan na. Konting-konti na lang. Kumbaga sa mga nagdadrive, yung naiwasan mo lang saktong-sakto, sasabihin mo, ipit na ang butiki, konti na lang, sumabit na. Asaph almost turned away from God. Muntik na siyang lumayo sa Diyos. Muntik na siyang tumalikod sa Panginoon. Muntik niya nang isuko ang ministry. Muntik niya nang iwanan ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. At sinabi niya kung anong dahilan. Verse number 3. For I was envious at the foolish.
when I saw the prosperity of the wicked. Hindi niya tinago. Hindi niya sinubukang pagandahin. He told it as it is. Nainggit ako sa mga mangmang. Nung nakita ko yung prosperity, nung nakita ko yung pag-unlad ng mga masama. Hindi ko maiwasan na maalala nung nabasa sa verse number 3, when I saw. Hindi ko maiwasang maalala yung sinabi sa Genesis chapter 3 verse 6 na nung tinukso ni Satanas si Eva, at ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 6, and when the woman saw, nakita niya. At narito si Asaph, naglilingkod sa templo, busy sa gawain, but when he saw, meron siyang pinagmasdan, meron siyang nakita. At binigyan ng pagsasaysaw, binigyan ng paglalarawan, meron dalawang salita dyan, foolish and wicked. Now, it can pertain sa dalawa. Una, it can pertain to pagans, mga hindi mananampalataya, mga pagano, mga heathen, mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, at naroon sila sa buhay nila na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan at ginagawa ang naisin nila at ginusunod ang pita ng laman. Or maaaring ito'y tumutukoy sa mga Hudyo rin naman, pero mga Hudyo na namumuhay sa kaparaanan na hindi sang-ayon sa harapan ng Panginoon. Mga Hudyo na namumuhay sa pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Pero anything o alinman dito sa dalawang ito, ang punto ni Asaph, nakita ko sila at ako ay nainggit. Nakita ko ang kanilang prosperity. Nakita ko ang kanilang pag-unlad. Now, there are times sa pinakamagandang gawin ay hindi tayo tumingin. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. Pero naririto sa kalooban ng Diyos, tayo ay nakatahan pa rin sa mundong ito, at habang tayo ay namumuhay sa mundong ito, tayo ay nakikisama araw-araw ng marami sa atin, may mga nakakasama everyday sa iyong trabaho, everyday sa inyong eskwelahan, everyday sa inyong mga tahanan. May mga nakakasama tayo mga hindi mananampalataya at napagmamasdan natin ang paraan ng kanilang pamumuhay. At ang sabi diyan ni Asaph ay I saw the prosperity. At alam niyo yung Hebrew word sa likod ng prosperity? It's the Hebrew word shalom. I saw the peace of the wicked. So hindi particularly prosperity na maraming pera. Pero kasama yun. Pero meron silang peace. Shalom can mean completeness. May kabuuan, walang kakulangan. Shalom can mean soundness or being healthy, walang karamdaman. Shalom can mean welfare. Okay, ang lahat ng bagay can mean safety, walang danger sa paligid. Peace, walang trouble, in and out. Or it can mean prosperous, maging maganda ang mga material o kalagayan ng mga material na bagay. So it can pertain to many things, material things, it can be in relationship or situations na kinalalagyan, at nakita ni Asaph ang foolish and wicked, and they are in shalom, in peace. Ano po, titingnan ko yung mga unbeliever kong katrabaho, para ang saya nila. Or po yung mga kaklase ko, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, parang buong-buo sila. Parang nasa kanila na ang mundo. Or po tinitingnan ko yung mga kapitbahay namin, parang walang problema, patong-itong-it lang, pagala-gala lang, patampay-tampay lang, pa-basketball lang. Masaya sila. I saw the prosperity of the wicked. So that is the struggle, the summary of the struggle of Asaph.
Natin natin number 2, dito medyo mas matagal, verses 4 to verse number 17. The struggle over the case of the wicked. So may struggle si Asa. At makikita natin mula sa verse number 4 to 16, in-expound ni Asa. What does it mean when he said, the prosperity of the wicked? Ano ba yung nakita niya? Well, sa verse number 4, ang sabi, for there are no bonds in their death, but their strength is firm. The word bonds meaning fetter, walang tanikala. At madalas itong ginagamit to signify pain. Walang pain sa kanilang kamatayan, walang pain sa kanilang buhay, walang pain, parang napakaayos ng lahat ng bagay, parang napakasaya ng lahat ng bagay. Pag tinignan mo sila, pag post nila sa mga social media, isang araw, isang linggo nasa Coron, sa susunod na linggo nasa Batangas, susunod na linggo nasa 100 Islands, susunod na linggo nasa Hong Kong, kung saan sila pupunta, parang napakasaya. Parang gusto ko yun Maya-maya, popost bagong motor. Maya-maya, popost bagong 4 wheels. Maya-maya, popost bagong girlfriend. Parang sarap nun Mami, nakita ko yung kaklase ko. Naka Samsung S24 Ultra. Only for 69,999 pesos. Yung kaklase mong second year high school? walang pain. Parang wala silang pagbinagdadaan ng mahirap. Parang okay ang lahat. At ang sabi pa ni Asa, but their strength is firm. Yung lakas nila, yung tibay nila. Parang walang lumiliglig sa kanila. Parang wala silang pinagdadaan ng problema. Parang hindi sila nanghihina. Parang okay sila lagi. At hindi lamang yun. Ang sabi ni Asaph sa verse number 5, they are not in trouble as other men. Ibang mga tao may problema. Pero itong mga taong ito, wow. Pag tinignan mo ang social standing nila, wow. They are included in the Forbes Top 100. Pag tinignan mo ang kanilang mga net worth, they are in the billions of dollars. Ako, Brother Paul, thousands ang utang. They're not troubled as other men. Yung iba naliligalig, sila hindi. Neither are they plagued like other men. Parang hindi sila katulad Ako nagkakaproblema, sila parang hindi nagkakaproblema. Kami nagkakasakit, sila parang hindi nagkakasakit. Kami nag-aaway, sila parang hindi nag-aaway. Parang okay na okay, walang nangyayari. Actually, pag titignan nyo sa translation ng New English Testament, New English NET, New English Translation, sa Psalm 73 verse 5 ang sabi, they are immune to trouble. They are immune to the trouble common to men. They do not suffer as other men do. Parang immune sila sa trouble. Parang hindi sila namumroblema. Parang okay na okay lang sila. They seem to have certain immunity from hardships. Ang pagdurusa ay malayo sa kanila. And not only that, ang sabi ni Asaph sa verse 6, therefore pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. And ngayon yung chain dito ay hindi yung chain na parang tanikala, kundi chain na parang kwintas, parang itong bragging rights. Sapagkat umuunlad sila, sapagkat wala silang problema, therefore they are proud. Okay kami. Ang ganda ng kalagayan namin. Violence covereth them as a garment. They become cruel. They commit injustice. At ito ay parang damit na sinusuot lang nila for everyday use. They become abusive. They become cruel. Pagdating sa pakikitungo nila sa kapwa, hindi sila mabuti, sila ay masama.
nang mamaltrato sila ng iba, pagdating sa verse 7, their eyes stand out with fatness. Tingnan ko, ang doubt is, their eyes stand out with fatness. This is a hyperbole. Si Timmy, ay dati merong laruan na pag pinindot mo, yung squishy, para nagbabulge na ganun, yun yung itsura nila. Sa sobrang laki, sa sobrang, ano mang tamang salita, sa sobrang yaman, sa sobrang tindi ng increase nila, puputok na. Wala nang pagkalagyan. They have more than the heart could wish. Or Paul, yung heart ko maraming wish. Yung Lazada at Shopee ko marami sa wish list. Pero wala kahit isa. But they have more than the heart could wish. Pag tinignan mo sila, parang napakaganda ng kanilang kalagayan. Ito yung kiniinggitan ng marami. There are, sabi ng isang komentar, they are obese with all the material and physical things of the world. Bundat na bundat sila ng lahat ng inaasam ng mga tao sa mundong ito. Nandiyan ang mga yate, nandiyan ang mga sports car, nandiyan ang mga bahay, nandiyan ang mga branded na damit, nandiyan ang mga latest gadgets, and then they have more and more and more and more. Pag chinek mo yung YouTube account nila, kumikita ng $50,000 a month. $50,000, that's 2.5 million buwan-buwan. Gagawa lang sila ng video. Then magba-viral sila instantly. Then kikita. At marami sa atin, at maaaring, minsan titingnan ko sa Facebook, para yata may mga Kristiyanong gusto nila mag-viral. Ang goal nila sa buhay ay mag-viral. And hopefully, pag nag-viral, magawang, yung kumikita. Ano yung term? Monetized. At gusto nila, papasok na lang ang pera buwan-buwan. O muli, they have more than the heart could wish. Now, pinigyan pansin dito, particularly ang bibig ng masama. Verse number 8, they are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. So, nandun ang kanilang kasamaan. Andun ang kanilang kabulukan. At ang sabi, they speak wickedly. As the Lord Jesus Christ said sa Luke chapter 6 verse 45, ang sabi niya, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasury produces evil, for his mouth speaks from what it fills his heart. Ibang version pa rin na ilagay ko dito. So madalit salita, nagsasalita ang bibig na nagmumula sa laman ng puso. Kaya magandang gawain at bilang isang pastor, sa gawain ko ay makinig sa mga tao. Anong lumalabas sa kanilang bibig? At maraming pagkakataon makikita mo ano bang laman ng puso ng taong ito. Anong sabi? Concerning oppression, they speak loftily. They oppress, they extort, they injure others. They do bad against others, at sa kabila ng ganito, they speak loftily, nagmamalaki pa sila tungkol sa mga masasamang nagawa nila. Pinagmamalaki pa nila yung mga pambibiktima nila, pinagmamalaki pa nila yung panlalamang nila. Rather than being ashamed, they become proud. Verse 9, they set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Narito, hindi lang sila basta nagsasalita laban sa tao, and now they become blasphemous. They speak against heaven. They speak against God. Pagdating sa verse number 10, therefore his people return thither, and waters of a full cup are wrung out to them. Ang verse 10 ang isa sa mga nagpasakit ng ulo ko. Sa 7 commentaries, merong 7 ibang ibig sabihin. Now, 2. Una, at tingin ko 2 yung pinaka-the best na pwede natin tingnan. Ito una, agayong translation na nabasa natin sa Tagalog, therefore his people return thither.
Pag pinagmasdan mo yung masama, anong nangyayari sa kanila? They increase and they increase. At yung kanilang pagsasalita ay tila baga walang nakakapigil sa kanila. Ang iyabang ng kanilang pagsasalita, ang tindi ng kanilang mga sinasabi. At minsan ho akong may napakinggan na nagpo-promote siya ng kanyang business. Sinasabi niya, ako, nung business ko, nung sinimulan ko to, ganito lang ako. Pero ngayon, 3 na ang bahay ko. Ngayon, 7 na ang kotse ko. Ngayon, gito. Tapos habang nakikinig ka sa kanya, wow. At ang nangyayari, nahahatak ka. At maaaring yun ang ibig sabihin nito. Therefore, his people return thither. Sumasama sa kanya ang mga tao, nahihikayat sa kanya ang mga tao. Siya na nagsasalita ng masama, siya na nanlalamang at gumagawa ng masama sa kapwa, ang nangyayari, nahihikayat pa yung iba. Naalala ko lang ho, ang 2023 ay panahon ng malalaking scam to the tune of billions of dollars. At isa sa pinakamalaking scam ay nangyari, kung di nagkakamali ng tanda, kundi sa Australia, sa Canada, doon lang sa 2 bansa na yon, na sumikat ang scam na ito sa pamamagitan ng TikTok. Na ang gobyerno, I want to say sa Canada, ang gobyerno ng Canada ay nagbibigay ng 10% rebate sa mga businesses para tulungan yung mga business, I believe, para sa pagbangon nila doon sa COVID-19 pandemic. So pag ikaw ay may business, bumili ka ng mga bagay-bagay para sa business mo, na may 10% rebate ka sa gobyerno. Anong ginawa ng mga nakakita nito bilang oportunidad? Nagtayo ng peking business at bumili ng napakaraming materyales, kinuha yung 10% rebate, and then ibinalik yung mga materyales. Kung tayo nagkakamali, $1.4 billion. At nung ginawa nila? Pinost nila sa TikTok. Gusto nyo ba ng madaling pera? At kumalat. At lahat ng claim ay umabot sa 6 point something, kung nagkakamali, 6 point something billion. At nagawa lang harangin ng gobyerno. Nakita nila na ito ay inaabuso ng mga tao. So muli, napakadali na nito. Na konting post lang, konting share lang, ay madaling manghikayat para gawin ang mga bagay na masama. Therefore, his people return thither. Now, isa pang paraan para tignan natin ito is the word therefore, meaning ito'y konektado sa verse number 9, kung saan nahando ng paggamit ng masama ng kanilang dila. At yung his ay walang iba kung hindi capital H, walang iba kung hindi ang mga tao ng Panginoon, God's people. Or the people of the wicked, pwedeng tingnan sa dalawang ganong paraan, ay nahihikayat nila upang gawin ang masama. Anong gagawin nila? And the waters of a full cup are wrung out of them. So hihikayatin nila ang mga tao, either mga tao ng Diyos, o yung mga tao na hihikayat nila, at walang iniwan yan sa basahan. Pipilipitin yung basahan. The waters are wrung out of them. Hanggang sa matuyo. Pipilipitin ka, pipigain ka, hanggang makuha ang lahat ng katas. At iiwanan kang tuyong-tuyo. Gagamitin nila ang kanilang mga dila para sa bagay na ito. At ang sabi nila sa verse 11, and they say, how that God know? And is there knowledge in the Most High? Hindi naman malalaman ng Diyos. Hindi naman kasi all-knowing ang Panginoon. Kita ho natin na ang supposedly or parang bagong doktrina ng open theism ay hindi bago kung hindi luma. Nakakala nila merong hindi alam ang Panginoon na kaya nilang magtago sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, meron bang pwedeng pagtaguan ng tao na hindi ko siya nakikita? Ang sagot doon ng salita ng Diyos ay wala. They deny the omniscience of God. Verse number 12, behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Ito yung nakita ni Asaph. Dito nainggit si Asaph. Dito nabagabag si Asaph. Teka muna, parang may mali yata. Naalala ko ho, nung ako'y nasa Amerika, nagtatrabaho ako bilang chauffeur.
Chuper ba? Chuper. Driver. At nung time na yun ko din nagkakamali ng tanda, ang rate ko noon ay $13 per hour. Wow, $13 per hour. Yun din ang tingin ko nung una. Hanggang sa nagdadrive ako, nakikinig ako ng radyo, may nagwewelga. Nagwewelga yung mga tauhan nung tren. At in-interview ang isang nagwewelga, ang trabaho niya ay janitor. And guess what? Siya nagrereklamo, gusto niyang taasan ng sweldo. Alam niyo kung magkano ang sweldo ng janitor? $30 per hour. Sabi ko, mali yata ako ng trabaho. parang gusto ko yatang pumunta ron na. Parang gusto ko na lang mag-map ng tren na. Well, yun ang nangyari kay Isa. Tumingin siya, parang may mali. Parang mas masaya dun. Parang mas maganda dun. Walang nangyayaring masama. Tuloy-tuloy lang sila. Lalo silang yumayaman. Lalo silang bumobongga. Para yatang hindi tamang magtiis ako dito ah. At pagdating sa verse number 13, ang sabi ni Asaph, "Verily, I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency." Actually, ang better translation, I have cleansed my heart and washed my hands in innocency in vain. Translation, parang walang kabuluhan yata ang pagpapakabanal ah. Parang lugi yata ang pag-church siya. Parang hindi yata. Parang lugi ang pagsunod kay Kristo ah. Parang pagsasayang lang to ah. Parang mas masaya yung party dun sa kabila ah. Sa Psalm 73 verse 13 sa ESV ang translation, all in vain I have kept my heart clean and washed my hands in innocence. Yung pagsusumikap ko sa kabanalan, yung pagsusumikap ko sa paglilingkod sa Diyos, yung pagbabantay ko sa aking mata, sa aking tainga, sa aking kamay, sa aking lakad, yung pagsusumikap ko na sundin ng mga kautusan ng Diyos, parang walang kwenta. Bakit sila yung masaya? Bakit sila yung umuunlad? Parang lugi ako ah. Ang sabi ni Asaph, parang useless. Safe naman sila, increasing naman sila, they're doing what they want, they're blaspheming against God, and they're enjoying it. Ang effort ko sa pagpapakabanal ay parang walang kabuluhan. Verse number 14, ang sabi niya, "For all the day long have I been plagued and chastened every morning." Pambihira, sila masaya, sila malusog, sila parang walang problema. Narito ako, naglilingkod kay Lord, eto. All the day long I have been plagued. Hindi natin alam kung ano eksakto ang sinasabi na plague ni Asaph. Maaaring meron siyang karamdaman, maaaring meron siyang pinagdadaanan, at ang sabi niyan, "and chastened every morning." Andun ang continual affliction na pinagdadaanan ni Asaph, consistent trials, consistent troubles. At sa kabila ng pag binigay mo to in contrast, yung mga wicked and blaspheming people doon, they are increasing, healthy, firm in their standing. Pagdating kay Asaph na nagpapakabanal, mahirap ang kalagayan ko. Wala nang pera, hindi pa masaya. Pagdating sa verse 15, "If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generations of thy children." We can see here yung struggle ni Asaph. Nag-i-struggle si Asaph. Ang sabi niya, "If I say," at ang sabi ng isang komentary dito, hindi pa ito lumalabas sa bibig ni Asaph. Kung sasabihin pa lang niya, this is an inward turmoil. Nababagabag siya.
Hindi pa to siya lumalabas sa bibig, hindi pa siya nagre-resign sa templo. Hindi pa lumalabas sa bibig niya na sinasabi niya, walang kwenta ang pagsamba sa Panginoon. Hindi pa ito, nasa loob pa lang. Kaya sabi niya nga, muntik kanan na. If I say I will speak thus, kung sasabihin ko to, kung sasabihin ko na mas maganda ang kalagayan ng wicked, sabi niya, behold, I should offend against the generation of thy children. I will not be faithful sa mga nakaraang henerasyon na naglingkod sa iyo, na sumamba sa iyo. Alam kong ito ay taliwas. Ito'y taliwas sa pananampalataya ng mga henerasyon ng mga tao ng Diyos. I think sa verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me. Sinubukan niyang pag-isipan. Sinubukan niyang i-struggle sa kanyang isip at puso. Bakit ganito? Paano to? Paano ko i-handle to? Ang sabi niya, it was too painful. Sa kanyang sariling pagrarason, ang kanyang own reasoning ay palya. Ang kanyang mga ideas ay kapos. Ang kanyang pangunawa ay mababaw. Ang naging lundo nito ay bakabagabagan sa kanyang sarili. Ang punto ho mga kaibigan, kapag tumingin tayo sa labas, nahiwalay sa liwanag ng Diyos, mahihirapan lang tayo. Maiinggit tayo. Tingin natin sa kanila, masaya. Tingin natin sa kanila, walang problema. Ang tingin natin sa mga taong walang takot sa Diyos ay napakaganda at napakasarap. Biruin mo yun, tuwing linggo, ML lang maghapon, wow, walang storbo ng church. Pagdating sa verse 17, until I went in the sanctuary of God, then understood I their end. All of this ay dahil tumitingin lang si Asaph sa kanyang pansariling pananaw. Sinusubukan niyang timbangin, sinusubukan niyang aralin sa kanyang sariling karunungan. Hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa katotohanan ng Diyos. Ihiwalay sa liwanag ng Panginoon. So yes, actually pag tinignan natin sa makamundong kaparaanan, anong ginagawa natin dito? Bakit tayo nagsasayang ng buong maghapon ng linggo? Naglaba ka na lang sana. Binuksan mo na lang sana ang negosyo, kumita ka pa. Kung pumasok ka na lang sana sa opisina, mas naglaan ka na lang ng panahon para mag-aral. Ginaya mo na lang ang mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Sana nasa mall na lang tayo. Parang mas maganda yun. But when you come to the temple, when you come to God, when tinitignan natin ang mga bagay-bagay sa lente ng salita ng Diyos. Bakit nga ba tayo nandito? Because the first day of the week, He rose from the grave. At pag kinonsidera mo yung katotohanan na yun, yes, mawawala. Mawawala ang hatak ng sanlibutan. Paano lang mangyayari ito? Pag tayo'y pumunta sa Panginoon, at tingnan natin ang mga bagay-bagay sa pamantayan ng liwanag ng katotohanan ng Diyos. They might be laughing right now. They might be quote-unquote enjoying right now. They might be very happy right now. Pero consider natin ano ang magiging kahahantungan ng mga taong hindi mananampalataya at wala sa Diyos. Sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 11, bandang dulong verses, ang sabi niya, sige,
Gawin mo yung gusto mong gawin. Go, go, go! Pero tandaan mo, hahatulan ka ng Diyos. So, ang dapat natin gawin, remember now thy Creator in the days of thy youth. So, tignan natin ang buhay sa lente ng katotohanan ng Panginoon. At doon tayo magkakaroon ng timbang, ng balanse, para hindi tayo dumulas, para hindi tayo maalis, para hindi tayo mahatak, para hindi tayo madala ng agos ng sanlibutang ito. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, wala sa aming exempted. Napakatindi ng ino-offer ng sanlibutan. Tila baga napaka-fulfilled at napakasaya ng mga taong hindi nagbibigay panahon sa iyo. Sila ang pinapalakpakan, sila ang kinikilala, sila ang yumayaman, sila ang masaya. And Lord, may mga pagkakataon na dumarating na parang hindi sulit ang pagsusumikap sa kabanalan. Parang lugi ang iyong mga mananampalataya. O Panginoon, awatin mo kami. O Panginoon, sawayin mo kami. Kapag kami ay nalalagay sa mga ganitong kaisipan at paalala mo sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan. Tunay nga ang sinabi ng iyong salita, kung kami ay magbabatang kasama mo sa buhay na ito, kami luluwalhatiin kasama mo. Totoo ang sinabi ng aming Panginoong Hesus, sino mang nag-iwan sa mga bagay sa buhay na ito, Panginoon, ay higit at higit pa ang iyo igagantimpala sa kabila. Na sa amin, Panginoon, ay may naghihintay na higit pa, Panginoon, sa anumang kayang i-offer ng sanlibutang ito. O Panginoon, tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na tingnan ng mga bagay-bagay, suriin ang mga bagay-bagay, i-measure ang mga bagay-bagay sang-ayon sa pamantayan ng iyong salita. Upang huwag kaming madala, upang huwag kaming mahulog, upang huwag kaming mainggit sa mga manggagawa ng masama. O Diyos, salamat po sa paalala ng iyong salita. Gamitin mo ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang kami ay hawakan, patuloy na pagtibayin habang namumuhay kami sa pananampalataya. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at nawitin natin ating pangwakas na amin. Tayo po yung mawit. Awitin pa natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled?
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Uli, mga kapatid, I'd like to commend to you to meditate upon God's Word. Lalo na yung mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan ngayong araw na ito upang patuloy na magsilbing liwanag sa ating landas at ilaw sa ating mga daan. At nawa sa ating paghiwa-hiwalay, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, pagmamahal ng ating Ama, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin na patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Muli ho, maraming salamat, magandang hapon, at dito nagtatapos ang ating panghapong gawain. Kung marapatin nyo, meron tayong mga gospel tracts pa ho dyan, makapag-uwi tayo, at maipamigay natin sa ating mga nakakasama sa araw-araw. In